Hello everyone. Today I will be discussing lessons 1 and 2 under our module 2. This module 2 is all about hematopoiesis and for this module, our very objective is for you my dear students to be able to understand the process of blood formation. Saan ba nagsimula yung ating mga blood cells? Ano ba yung stages that they go through? And in lesson 2, we have our focus in the formation of our red blood cells or erythrocytes. So, just like human, our blood cells ay dumadaan sa iba't ibang proseso. 'Di ba? We as human, dumadaan tayo sa pagiging infant, tapos naging school age children, tapos high school, and then piniprepare tayo sa magiging profession natin pag nag-college na tayo. Diba, magme-medtech tayo na kurso, tapos, kasi alam natin na yung magiging profession natin ay maging medtech. So, pag graduate na tayo, mature enough na tayo, and then we perform our function, and that is to become a medtech. Sa blood cells, ganun din yon. May iba't ibang proseso din sila na pinagdadaanan hanggang mag-mature sila. And if they are already mature, they can now perform the specific functions kung anong blood cell sila. Okay? So, let's start first with additional information about our last topic. In our last topic, we discussed about the different processes and methodology in phlebotomy. May mga additional lang tayo na hindi ko nabanggit in the video. Let's start first with the skin puncture. When we collect capillary blood, 'di ba, nagko-collect tayo dito sa skin, sa ating fingers, pwede sabi ko mag-collect tayo sa ears, or sa baby, sa infant, pwede tayo mag-collect sa heel part nila. So, tandaan lang natin na alam na natin yung una, na we collect through our skin, we collect capillary blood if only small amount of blood is needed. But number 2, we should avoid squeezing the finger or put too much pressure, lalo na sa heel, pag nag-perform tayo ng heel prick. Bakit kailangan natin i-avoid ang squeezing? For so many reasons. The first one, pag squeeze natin, yung iba kung makapiga, wagas, if squeeze natin yun ng sobra-sobra, maghalo yung a lot of tissue juice sa blood. At pag naghalo ang a lot of tissue juice sa blood, maiiba ang resulta. Maiiba ang blood count, maiiba ang count ng platelet, ng hemoglobin. So, may difference. If you put too much pressure, magiging painful din siya doon sa patient na kinukuhanan natin. The third reason, bakit di natin dapat gawin yun? Kasi magkakos din siya ng hemolysis. Mababasag ang red cells. So, we should avoid squeezing and we should avoid too much pressure. Yung iba, nilalagyan pa ng alcohol, tapos sabay piga habang basa pa yung finger. Mahihisen yung hemolysis ng blood cells. Third, gaano kalalim yung tusok sa skin? This is a board exam question. Tandaan natin, the recommended depth of skin puncture is only 2 mm. Sabi, sir, kung gumagamit kami ng automated, automatic na lancet, saan namin ilalagay yun? Di ba may 1, 2, 3, 4, 5 yun? Ang 2 mm is 4. Sabi, sir, yung amin ba sa bahay ay hanggang 10? 8 yung katumbas nun ng 2 mm. Sabi, sir, ibig sabihin sa kahit anong finger, basta nakalagay sa 4 and 8, 2 mm yun? Hindi. Kasi magdidepende pa yun sa kung gaano kakapal yung kalyo doon sa skin. Sabi, kaya pala may 5, kaya pala may 10. Yes, pag medyo, ramdam mo yun pag medyo makapal. And remember, ang ating pagkukuhanan lang ay yung third at saka yung fourth finger. Hindi tayo nagpiprick sa thumb at hindi rin dito sa ating maliit na finger kasi sobrang nipis naman yon. Masosobra naman sa 2 mm. Number 4, we all know that we should discard the first drop of blood because the first drop of blood contains tissue juice. Number 5, may mga patients talaga na mahirap kuhanan ng dugo. So para bumilis yung daloy ng dugo, ma-increase yung blood flow at maraming dugo ang lumabas, what we should do is we will perform warming of the puncture site. Lalo na sa baby, pag sa paa kayo kukuha, wina-warm mo na yun ng cotton na may
na nakababa doon sa maligamgam na water. Kahit sa adult, pwede natin gawin sa finger yon. Cotton, kumuha lang kayo ng warm water mula sa dispenser halimbawa, tapos parang may massage nyo lang doon. Pag na-warm na yon, magiging parang mapula kasi ma-increase ang blood flow doon. So, pag may warming tayo, the blood flow is being increased by 6 to 8 folds. So, ganun kadami ang nai-increase na blood flow. The next question is, ano yung temperature pag nagpe-perform tayo ng warming? The temperature is 40 to 42 degrees. And remember, ang paglalagay lang natin doon, 2 to 5 minutes. Sabi, sir, pwede bang ibabad na lang yung finger doon sa warm? Hindi. Pwede kang gumamit ng cotton or pwede kang gumamit ng nakalagay, a washcloth. Okay? Next. Additional, puncture site for infants. Alam natin na nagpiprick tayo sa heel portion or pwede din tayo mag-prick doon sa sole of the feet. Remember the plantar surface. Plantar surface. In one of the board exam question, hindi pinangalanan ng heel portion. Ang nakasulat doon ay median and lateral side. So, the median and the lateral side of the heel, that's the heel portion of the infants. For children and adults, nabanggit ko, third or fourth finger in the distal portion. And remember, this non-dominant hand. Siyempre, tatanong, may kaliwa at kanan. Nakalagay halimbawa sa case, mayroong bata na right-handed. Saan ka kukuha? Tapos sa choices A, in the right hand, in the third finger. B, in the left hand, in the fourth finger. So, piliin natin yung non-dominant hand. So, kung right-handed siya, so mag-collect tayo sa left, in the third and the fourth finger. Okay? Kaya kung nilagay yan dyan, it's because nabasa ko sa previous board exam questions. Next, na-discuss din natin ang order of draw for vacutainer. Unahin natin yung itong tube. Pero pag nag-prick tayo sa skin at gumamit tayo ng iba't ibang tube, lalo na pag bleeder siya or pag baby siya, may order of draw din. The first one is tube for blood gas analysis. Sabi, sir, di madaming dugo ang kukuhanin. Mayroon naman tayong mga microtainer. Remember, ang gamit sa blood gas ay heparin. Mayroon tayong tube na may heparin. 2 capillary tube with heparin, yun lang gagamitin natin. Kasunod, pero hindi yun usually ginagawa, slides. So kung walang request for blood gas analysis, kasi bihirang mangyari yun na may request for blood gas analysis tapos skin puncture ang gagamitin. So the first, pag prick, the first drop of blood, slides muna. Tapos gagawa ka ng smear. Kasunod dun, EDTA, and then other microtainer tubes with anticoagulant. May mga microtainer tayo na may anticoagulants. And last na yung tubes na walang anticoagulant. And we want to collect serum. Tandaan natin yan. Next, we can collect blood using capillary puncture or using venipuncture. We can collect from the veins. Pero ano kaya ang difference ng count pag kinolect natin yon? So, this is the comparison of the capillary blood and the venous blood. RBC count, the red blood cell count itself. Hemoglobin count. Hemoglobin is yung dami ng hemoglobin natin over a volume of blood. And a platelet, it is lower in capillary blood. Sabi, sir, bakit mas lower siya? It's because of the tissue juice, number 1. Pag nag-collect ka ng blood at nahaluan ng maraming tissue juice, so may halo siya, parang na-dilute. So pag na-dilute siya, bababa ang RBC count. So pag diluted siya, bababa din ang hemoglobin. And yung platelet, ganun din. Next, WBC count higher by 15 to 20% in capillary blood. Bakit mas mataas ang WBC count in capillary than the venous blood? It's because ang dormant area ng ating white blood cells ay nasa peripheral side. Kasi anytime na nagkaroon ng infection in the subcutaneous tissues or may infection in the peripheral side, our macrophages, our monocytes, ay magpapass through sa tissues tapos pupunta sila sa site
na may infection. And usually sa skin natin yun. That's why sa peripheral area, mas marami ang ating WBC count as compared doon sa circulating in our veins. Next, we have some physiologic factors affecting test results. So marami tayong mga test results. Sabi, sir, napunta na tayo sa test results pero hindi pa namin alam yung mga blood cells. Because na-discuss na kasi sa inyo ang blood collection. At ito yung dapat nating tandaan ang mga factors that could affect yung result. That's why kailangan sa i-consider bago tayo mag-collect ng blood. So, halimbawa lang ha, number 1, nakalagay exercise. Nakita mo ang pasyente mo, hingal na hingal. Kagaya na ngayon, hingal ako ngayon. So, hingal na hingal. Tapos magpapakuha ako for CBC. Nandun yung platelet count, WBC count. So, kung ikaw naman walang kaalam-alam, may epekto palang exercise kasi kagaling lang niya mag-jogging. Sabihin mo, sir, upo na dito, kuhanan na kita para tapos na. Which is hindi dapat. Sabihin mo, sir, pahinga ka muna, cool down muna. Kasi ang exercise ay nakakataas ng WBC count, platelet count, as well as the LDA, the lactate dehydrogenase enzyme. Yun yung effect nun. What about the diet? Lipid diet increases ALP, alkaline phosphatase, and the hemoglobin if we are using the spectrophotometric method. So, ang pasyente, sabi, sir, ang pag nagpakuha naman ng hemoglobin, hindi naman tinatanong kung kumain ng marami. Ngayon, sa kasunod, pwede nyo nang itanong, sir, anong oras po uling kumain? At kung pwede magtanong, sir, medyo mataba ba ang kinain natin? So, kung medyo mataba, alam natin na pwedeng maka-affect yun sa hemoglobin. Pero kung hindi naman kayo gumagamit ng spectrophotometer in hemoglobin determination, so walang use. So, kaya medyo hindi natin yan tinatanong. Next, smoking. Yan. Increased hemoglobin, the WBC, and the cortisol. That's why yung smoking ay tinatanong yun sa mga patient na nagpapa-cortisol. Though sa routine CBC na nandun yung hemoglobin WBC, hindi siya tinatanong. Pero pag nagpakonsulta yun sa doktor, tinatanong naman ng doktor yun, sir, nagsisigarilyo? Chronic smokers ba? Or hindi naman masyado? Ilang stick ang nauubos sa isang araw? Kasi i-correlate din yan ng doktor. Malay natin, mga kalahati ng klase maging doktor. Sa susunod, malaman-laman ko na mayroon na tayong Dr. Christine. Mayroon na tayong Dr. Hindi ko maalala talaga yung mga pangalan niya. Dr. Dominic. Or mayroon na tayong Dr. Ayeka. Diba? So, aalamin niyo yan. Next, posture. Nababago pala ang count. Depende sa posture ng tao. Pag nagkaroon daw ng shift in posture causes variation in the results. Usually, pag naka-lie down ka, mas bababa yung count, particularly of the hemoglobin and the red blood cell. Pero pag nakatayo ka, mas mataas. That's why, sa monitoring halimbawa ng platelet at saka hemoglobin hematocrit, mas maganda na isang medtech ang nagmo-monitor sa kanya everyday. Tapos sa hospital, halimbawa, mas gusto namin na pag nag-extra ka, nakahiga ang patient. Para all the time, nakahiga, para pare-pareho, lalo-lalo na pag monitoring. Kasi kapag pabago-bago, makaka-apekto yun. Okay? Diurnal rhythm. May pagbabago ba ang count sa umaga, sa gabi, sa hapon? So the answer is, in the afternoon, there is an increased eosinophil, decreased ACTH, and the cortisol. We are after of the eosinophil dyan in hematology. So ang tanong, sir, bakit tumataas ang eosinophil sa hapon? Ang reason dyan is sa hapon kasi mas dumadami na yung allergens na nakukuha natin. Pwedeng sa skin or nalanghap natin. Kahit di tayo allergic, pero nakakalanghap tayo ng allergens, nagre-react ang ating eosinophil. So, ang eosinophil, medyo dadami siya sa hapon. Sabi, sir, kung night duty siya, so mababago din yun. Sa morning, dadami ang kanyang eosinophil, depende sa kanyang nasagap na allergens. Basta, ang premise nito na PM nag-i-increase is kung morning pa lang,
nasa workplace na siya or papunta na siya sa work ng umaga, and from that point, nagsimula na siya makakuha ng allergens. So pagdating ng hapon, mas marami ng allergens ang nasa kanya. So dadami na ang eosinophil. Okay, stress. If you are stressed, pwedeng tumaas ang iyong WBC count. And it can also cause increase in fibrinogen. Remember the fibrinogen, the clotting factors na kailangan para mag-undergo ng coagulation. And factors 1, 5, 8, 10. Number lang yan, pero may kanya-kanyang pangalan yan. Napapangalanan natin in HEMA2. So sabi, kung stress pala sir, so dadami ang fibrinogen, pwedeng mag-clot ang dugo. Ano mangyayari? Stroke. Kasi nga, nagkaroon ka na ng thrombus, nagkaroon ka ng thrombosis. Pwede ka ma-stroke. Kaya pala sir, pag sobrang stress ka, parang mainit ang ulo mo. Yes, kasi pwedeng tumaas ang iyong BP. Mataas yung pressure. It's because nag-i-increase din ang stickiness. Nag-i-increase yung, sa English, yung lapot. Nag-i-increase yung viscosity ng iyong dugo. So remember that physiologic. Pag sinabi natin physiologic, hindi yan sakit, but is a physiological condition na pwedeng normal at pwede din namang hindi normal. Hindi pa yan sakit. Kasi pag kasi yan cancer, anong nangyari sa WBC, iba yun. Ito naman normal. Normal activity. Okay? Next, we collect blood using different method, and then we prepare blood smear. Yung blood smear na ginawa natin, sinistay natin para makita natin sa microscope kung ano ba ang count natin at makita natin yung itsura ng ating red cells. And in blood smear preparation, it was mentioned in our topic that the EDTA blood is the best anticoagulant to be used pag gagawa tayo ng blood smear. And the very reason for that, the major advantage is EDTA avoid platelet clumping. So pag nasa EDTA tube ka na, hindi magka-clump yung platelet. So pag nag-count ka ng platelet in the blood smear, makakount mo talaga siya. So, sa ating last discussion, nakalagay doon ilang minutes yung EDTA tube na nasa room temperature at nasa refrigerator na mamimaintain niya yung normal morphology ng blood cells. Tandaan niyo yung time na yan. Ano naman ang major disadvantage using EDTA? It causes platelet satelitosis or satellitism of platelet. Ano yung satellitism? Yung nakikita nyo sa image. Ang platelet natin didikit doon sa cell wall, sa outer membrane of our white blood cells. Yung nakikita nyo sa image, yan yung ating mga neutrophils. Tapos sa neutrophils, nandun, nasa gilid niya yung ating mga platelet. So nagkakaroon ng platelet satellitism. Ang tanong, lagi dyan, when platelet has satellitism effect, saan sila, anong other blood cells ang involved? The answer is the white blood cells, particularly the neutrophils. Yan yung nakikita niyo dyan. So, ano yung effect pag nagkaroon ng satellitism? There will be pseudo-thrombocytopenia. Thrombocytopenia is baba ang platelet. Pag sinabi natin pseudo, false. False na pagbaba. Kasi pag kinount natin ang platelet, usually at sa dulo ng ating blood smear, wala kang makikita. Sabi ko, konti. Mababa ang platelet, 100 lang. Yun pala, hindi mo nakita yung mga platelet sa white blood cells, especially pag nag-feed ka lang sa machine. No, nag-feed ka lang sa machine, mababa. Pero nagawa ka ng smear, nakita mo, may platelet satellitism, which is supposed to be counted yun. So, sa totoong buhay, normal talaga ang count ng platelet, pero ang basa mo maunti kasi nga nagkaroon ng satellitism. And that condition is pseudo-thrombocytopenia. How are we going to correct pseudo-thrombocytopenia? So, we recollect blood using this time at 3.2% sodium citrate. Yung blue yun, 3.2%. And obtain platelet count, same, then multiply by 1.1. Remember the factor, 1.1. Diyan natin siya i-multiply. Okay, next slide.
anticoagulant-free blood. So, this is the best for evaluation or of blood cell morphology. Ibig sabihin, kanina pwedeng gamitin yung blood na mayroong EDTA. Pero between sa blood na may EDTA at yung direct, yung walang anticoagulant, mas best na gamitin itong walang anticoagulant. Yung walang anticoagulant, direct, prick ka, remove the first drop of blood, and then diretso sa slide, tapos prepare ka ng blood smear. Because this is the best method in blood smear preparation that preserve the cell morphology. The advantage, you can do it bedside, kasi doon na mismo sa patients, and walang artifact because of the anticoagulant. However, the major disadvantage, nagkakaroon naman ng platelet clumping. Lalong-lalo na pag matagal ka mag-perform, pagkalagay mo sa slide, di mo ka agad smear. Ay, nilagyan mo muna ng tape doon yung finger bago mo pa smear. So, ang platelet, pwede magkaroon ng clumping. Nakikita nyo sa picture, platelet clumping, platelet with another platelet, doon sila nagdidikit-dikit. Yun yung difference with platelet satellitism. Kasi sa platelet satellitism, may white blood cells na involved. Doon na sila sa gilid. While in platelet clumping, mismong platelet lang yung involved.